Sa araw na itinaboy siya ng pamilyang Santiago, bumagsak si Amelia bilang isang walang-wala. Ngunit bumalik siya dala ang isang katotohanang yayanig sa kanilang kapangyarihan. Sa harap ng mga taong minsang yumurak sa kanyang dangal, isiniwalat niya ang tunay na pagkatao bilang anak ng isang makapangyarihang shipping tycoon. Ngunit kapag nasa kanya na ang hustisya, paghihiganti ba ang kanyang tatapusin? O ang nakaraan na handa na niyang bitawan? Ang mahinang tugtugin mula sa hardin ay gumagapang paakyat sa mga pader, pumapasok sa siwang ng bintana ng silid kung nasaan si Amelia. Isang pamilyar na kanta ng pag-ibig. Ang kanta na dapat ay para sa kanya. Pero ngayon, ang kantang iyon ay para sa iba. Wala sa sariling tinupi ni Amelia ang huling piraso ng damit at maingat na inilagay sa loob ng maleta. Bawat galaw niya ay mekanikal, walang emosyon, na para bang ang kaluluwa niya ay matagal nang umalis sa katawang iyon. Ang silid na ito, na sa loob ng 5 taon ay tinawag niyang kanlungan, ay halos wala ng laman. Wala ng bakas niya. Tanging ang amoy na lamang ng mamahaling pabango ni Gabriel ang naiwan, nakakapit sa mga unan na dati sabay nilang ginagamit. Sa ibaba, sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Santiago, naroon ang 88 mesa na napapalibutan ng naggagandahang bisita. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting bulaklak, simbolo ng kalinisan. Isang malaking kabalintunaan dahil ang kasal na nagaganap ngayon ay binuo sa pinakamaruming uri ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang kasal ng kanyang asawa, si Gabriel Santiago, sa kabit nitong si Isabel de Castro. Napapikit si Amelia. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang nangyari noong 1 linggo. Ang araw na gumuho ang kanyang mundo. Nakatayo siya noon sa sala. Hawak ang isang litrato nilang dalawa ni Gabriel na kuha noong kanilang unang anibersaryo. Masaya sila noon. O, iyon ang akala niya. Itapon mo na yan. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Doña Victoria Santiago, ang kanyang biyenan, ay nakatayo sa paanan ng hagdan, ang mga matay kasing lamig ng yelo. Bago pa man makasagot si Amelia, may isang bugkos ng mga litrato na ibinato ang matanda sa mesang babasagin. Kumalat ang mga ito, nagpapakita ng mga larawan ni Gabriel at isang magandang babae, magkahawak kamay sa isang mamahaling restaurant, magkayakap sa isang beach, naghahalikan sa loob ng kotse. Sa sino siya? Nanginginig na tanong ni Amelia, kahit alam na niya ang sagot. Tumawa si Doña Victoria, isang tawang walang kagalakan. Si Isabel, ang babaeng nararapat para sa anak ko. Isang babaeng mula sa isang pamilyang kasing level natin. Hindi tulad mo, Amelia. Isang palamuti na akala namin may halaga, pero isa ka lang palang ordinaryong bato. 5 taon, Doña Victoria. 5 taon ko kayong pinagsilbihan. At 5 taon ka ring naging pabigat, putol ng matanda. Wala kang naibigay sa amin. Walang apo. Walang koneksyon. Ang kasal na ito ay isang pagkakamali. At ngayon, itatama na namin ito. Ang alaala ay naglaho na parang bulan nang bumalik si Amelia sa kasalukuyan. Huminga siya ng malalim. Pilit na itinataboy ang sakit. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi na. Binuksan niya ang huling drawer ng aparador para siguraduhing wala na siyang naiwan. Ang kanyang mga daliri ay sumayad sa isang maliit na kahon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob nito ay isang puting bagay na nagpabago sana sa lahat. Isang pregnancy test. Malinaw na malinaw ang 2 pulang guhit dito. Isang kumpirmasyon ng buhay na nagsisimula sa kanyang sinapupunan. Isang sikretong hindi na niya nasabi kay Gabriel. Isang pangarap na ngayon ay isa na lamang bangungot. Dinurog niya ito sa kanyang palad. Ang plastic ay bumaon sa kanyang balat, pero hindi niya ininda ang sakit. Ang sakit sa kanyang puso ay milyon-milyong beses na mas matindi. Ang batang ito hindi na isisilang sa isang buong pamilya. Isinumpa niya sa sarili,
Isisilang ito sa isang mundong malayo sa panloloko ng mga Santiago. Bumukas ang pinto. Si Doña Victoria, sa kanyang nagniningning na kasuotan, ay pumasok na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. "Hindi ka pa ba tapos?" tanong nito. Walang bakas ng anumang simpatya. Malapit nang dumating ang mga pinakaimportanteng bisita. "Nakakahiya kung makikita ka pa nila rito." May inihagis ang matanda sa ibabaw ng kama. Isang sobre. Nariyan na ang divorce papers, pirmado na ni Gabriel, at isang tseke, isang maliit na pabuya para sa mga taon mo rito. Sapat na yan para makapagsimula ka sa probinsya ninyo. Hindi kumibo si Amelia. Tiningnan niya lamang ang matanda. Isang tingin na hindi mabasa. Nainis si Doña Victoria sa kanyang katahimikan. "Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na." Dahan-dahang isinara ni Amelia ang kanyang maleta. Binitbit niya ito at naglakad patungo sa pinto. Hindi man lang sinulyapan ang tsekeng nasa kama. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Gabriel sa ibaba. Inaayos ang kanyang bowtie sa harap ng salamin. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang lalaking sumira sa kanya. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Amelia ang pagkagulat sa mukha nito, bago ito napalitan ng pagkailang at malamig na ekspresyon. "Amelia," sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Naglakad ito palapit sa kanya, pero huminto. May ilang talampakan ng layo. "Patawad, ito ang pinakamabuti para sa lahat." "Para sa lahat?" Mahinang ulit ni Amelia. "O para sa inyo lang?" Hindi ito nakasagot. Yumuko lang ito, hindi kayang salubungin ang kanyang mga mata. Iyon na ang huling sagot na kailangan ni Amelia. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglakad. Paglabas niya ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng maligayang tawanan ng mga bisita at ng masayang musika. Sa mismong sandaling iyon, isang nagniningning na puting bridal car ang huminto sa tapat ng gate. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Lumabas si Isabel de Castro, nakasuot ng isang napakagandang wedding gown na para bang isang reyna. Nagtama ang kanilang mga paningin. Si Isabel ang nagwagi na may ngiti ng pananagumpay. Si Amelia ang talunan na may daladalang wasak na puso at isang maleta. Pero sa halip na luha, isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia. Isang nangiti na hindi abot sa kanyang mga mata, isang nangiting may daladalang pangako ng isang bagyo. Habang tinitingnan niya ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, bumulong siya sa hangin, isang bulong na para lamang sa kanyang sarili. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang palabas. Ang misteryosong ngiti sa mga labi ni Amelia ay dahan-dahang naglaho habang siya ay tumatalikod sa mansyon ng mga Santiago. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang bigat ng 5 taon ng kasinungalingan na unti-unting umaalis sa kanyang mga balikat. Hindi siya lumingon. Hindi na niya kailangang makita ang tagumpay sa mga mukha ni na Gabriel at Isabel. Ang tagumpay na yon ay panandalian lamang. Nang marating niya ang kanto, isang makintab na itim na Rolls Royce ang tahimik na huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto at isang unipormadong trooper ang magalang na yumuko. "Welcome back, Ma'am Amelia." Bati nito. Ang boses ay puno ng respeto. Isang bagay na matagal na niyang hindi narinig sa loob ng pamamahay ng mga Santiago. Pumasok si Amelia sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng tunay na leather at ang malambot na upuan ay sumalubong sa kanya. Isang mundong napakalayo sa buhay na pinili niyang talikuran para sa pag-ibig. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik na pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng paglaya. Ang biyahe ay nagdala sa kanya sa isang pribadong subdivision sa Forbes Park, kung saan nakatayo ang mga pinakamalalaking mansyon sa buong Maynila. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang naglalakihang gate
na may gintong letrang R. Ang mansyon ng mga Reyes, ang tunay niyang tahanan. Pagpasok niya sa malaking pinto, sinalubong siya ng yakap ng isang matipunong lalaki na may mga puting buhok sa kanyang sentido. Si Don Alejandro Reyes, ang kanyang ama. Isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Ang hari ng industriya ng pagbabarko sa Pilipinas. Anak, ang tinig ni Don Alejandro ay puno ng pag-aalala at sakit. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Sinalubong ko na sana sila ng apoy at bakal, pero hinintay kita. Sa mga bisig ng kanyang ama, doon lamang tuluyang bumuhos ang lahat ng sakit na kinimkim ni Amelia. Humagulgol siya, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa wakas ay nakauwi na siya sa lugar kung saan ang kanyang halaga ay hindi kailanman kinuwestiyon. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, inalalayan siya ng kanyang ama papunta sa kanilang grandiosong sala. Matagal ko nang alam, Amelia, mahinang sabi ni Don Alejandro, ang mga matay nag-aalab sa galit. Alam ko ang mga kalokohan ng Gabriel na yan. Alam kong ang pamilya niya ay nabubuhay lamang sa pera na ipinapahiram natin sa kanila. Pero hinayaan kita. Dahil sabi mo, mahal mo siya. At ayokong pangunahan ang desisyon mo. Tumingin si Amelia sa kanyang ama. Ang mga mata niya'y may bagong apoy. Itay, hindi ko kailangan ng awa ninyo, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Ang kailangan ko po ay ang kapangyarihan ninyo. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Nakita ni Don Alejandro ang pagbabago sa kanyang anak. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang maamong asawa na handang magtiis. Isa na siyang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Tumango si Don Alejandro. Sabihin mo ang kailangan mo. Gusto ko pong ako ang humawak sa lahat ng investments ng Reyes Shipping Lines sa Santiago Corporation. Diretsong sabi ni Amelia. Bawat sentimo, bawat share. Gusto ko ng buong control. Hindi nagdalawang isip si Don Alejandro. Kinuha niya ang kanyang telepono. Magpatawag ka ng emergency online meeting ngayon din. Ilang oras ang lumipas. Si Amelia ay hindi na nakasuot ng kanyang simpleng damit. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking monitor sa library ng kanilang mansyon. Suot ang isang itim na power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng awtoridad na hindi pa nakikita sa kanya noon. Sa screen, naroon ang mga mukha ng mga pinakamagagaling na abogado at financial executives ng Reyes Shipping Lines. Good evening. Simula ni Amelia, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Simula ngayong gabi, ako na ang mamamahala sa lahat ng assets natin na nakapaloob sa Santiago Corporation. Attorney Diaz, ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa agarang pag-pull out ng ating major investments. Mr. Tan, gusto kong i-liquidate ang lahat ng ating shares sa stock market pagsapit ng 9:00 ng umaga bukas. Walang ititira. Nagulat ang mga nasa meeting pero walang naglakas loob na magtanong. Ang utos ay malinaw. Ang reyna ay nagsalita na. Pagkatapos ng meeting, nag-iisa na lamang si Amelia sa silid. Naglakad siya patungo sa bintana na tanaw ang maningning na mga ilaw ng syudad. Ang musika mula sa kasal ni Gabriel ay matagal nang naglaho, napalitan ng katahimikan ng gabi. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Nandoon pa rin ang simple, ngunit mamahaling wedding ring na isinuot sa kanya ni Gabriel 5 taon na ang nakalipas. Isang simbolo ng mga pangakong napako. Dahan-dahan niyang hinubad ito. Hindi niya ito ibinato sa kung saan. Sa halip, binuksan niya ang bintana at binitiwan ito. Napanood niya ang pagbagsak nito mula sa 3 palapag. Isang maliit na kislap ng ginto na nilamon ng kadiliman sa ibaba. Hindi na ako ang Amelia na kilala ninyo. Bulong niya sa sarili. Ang babaeng minahal at sinaktan mo, Gabriel, ay namatay na kanina. Ang kaharap ninyo ngayon ay isang Reyes. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono.
isang dedicated line na ibinigay sa kanya ng kanyang assistant. "Ma'am Reyes," sabi ng boses sa kabilang linya, "nakaset na po ang lahat. Isang utos niyo na lang po at ang buong imperyo ng mga Santiago ay babagsak." Isang malamig na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Amelia. Ang oras ng paghihiganti ay narito na. Nasa kasagsagan ng pagdiriwang, ang tila walang katapusang alo ng tawanan at malalakas na usapan ay sumasabay sa indayog ng mamahaling champagne na dumadaloy sa bawat baso. Si Doña Victoria Santiago ay nasa sentro ng lahat ng ito na parang isang reyna sa kanyang trono. Bawat bisita ay kanyang nilalapitan. Ang mga labi may pekeng ng ngiti ng pasasalamat. Ngunit ang mga matay nagniningning sa labis na pagmamalaki. "Napakabuting palad talaga ng aking Gabriel," sabi niya sa isang grupo ng mga mayayamang negosyante. Nakatagpo siya ng isang tunay na hiyas sa katauhan ni Isabel, isang babaeng mula sa marangal at tanyag na pamilya. Ang bawat salita ay isang patutsada, isang patalim na itinarak niya kanina sa likod ni Amelia. Samantala, sa entablado, hawak na ni Gabriel at Isabel ang isang matalim na espada, handa ng hiwain ang kanilang napakalaking wedding cake. Ngumiti si Gabriel sa kanyang bagong asawa, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Isabel naman ay kumapit ng mahigpit sa braso nito, ipinapakita sa lahat ang kanyang tropeo. "Mabuhay ang bagong kasal!" Sigaw ng MC, kasabay ng masigabong palakpakan, biglang huminto ang musika. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Ang lahat ng mga mata na kanina'y nasa bagong kasal ay sabay-sabay na napalingon sa itaas ng grand staircase na bumababa patungo sa hardin. Doon, nakatayo si Amelia. Hindi na siya ang babaeng simple at walang imik na umalis kaninang umaga. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay tila isang diyosa ng paghihiganti. Nakasuot siya ng isang hapit na pulang bestida na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay nakalugay at alon-alon, at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kulay dugo. Ang kanyang presensya ay naguutos ng atensyon. Namilog ang mga mata ni Gabriel. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Si Isabel ay natigilan, ang nangiti nagyelo sa kanyang mukha. Si Doña Victoria, na kanina'y nag-uumapaw sa saya, ay napalitan ng anyo ng purong pagkasuklam at gulat. "Sino yan?" Bulong ng isang bisita. "Ang ganda niya, pero bakit siya narito?" Sagot ng isa pa. Hindi inalintana ni Amelia ang mga bulungan. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang tunog lamang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ang maririnig. Nilampasan niya ang mesang kinatatayuan ni na Gabriel at Isabel. Dire-diretso siyang umakyat sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa tulalang MC. Humarap siya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo habang tinititigan niya ang bawat mukha sa hardin. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas, umalingaw-ngaw sa buong paligid. "Una sa lahat, nais kong batiin ang bagong kasal, Gabriel at Isabel, naway maging maligaya kayo." May sarkasmo sa kanyang tono na hindi nakaligtas sa pandinig ng lahat. "Marahil ay nagtatanong kayo kung sino ako." Pagpapatuloy niya, tumingin siya ng diretso kay Doña Victoria. "Ako si Amelia, ang babaeng tinawag ninyong ordinaryong bato kaninang umaga. Ang babaeng pinalayas ninyo na parang aso." Nagkaroon ng bulong-bulungan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria sa galit. "Pero nagkakamali kayo," dagdag ni Amelia. "Hindi ako si Amelia Santiago. Dahil simula ngayong gabi, hindi na ako isang Santiago." Huminga siya ng malalim. "Ang tunay kong pangalan ay Amelia Reyes." Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng mga bisitang nakakakilala sa apelyidong yon. Si Don Alejandro Reyes,
ang may-ari ng pinakamalaking shipping company sa Asia. Bilang regalo sa kasal, sabi ni Amelia, ang kanyang tingin ay bumalik kina Gabriel at Doña Victoria. Nais kong ipaalam sa inyo na ang pamilya Reyes ay opisyal ng binabawi ang lahat ng investments at financial support nito sa Santiago Corporation, effective immediately. Ang huling dalawang salita ay tumama na parang kidlat. Sa isang iglap, nagsimulang mag-ring ang mga telepono. Ang mga business partner ng mga Santiago ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga cellphone. Ang kanilang mga mukha ay biglang namutla. What? Bagsak ang stocks natin ng 50%? Tinatawagan na ng bangko ang lahat ng utang natin. We're ruined. The Reyeses were our biggest investor. Ang dating masayang pagdiriwang ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang mga bisita na nakakaramdam ng papalapit na iskandalo at pagbagsak ay nagsimulang mag-alisan na para bang ayaw madamay sa pagguho ng imperyo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Gabriel ay tila natauhan. Tumakbo siya palapit kay Amelia. Ang muka ay puno ng desperasyon. Hinawakan niya ang braso nito. Amelia, please, wag mong gawin to. Pakiusap. Pagmamakaawa niya. Pinasulyapan ni Amelia ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Bago niya ito tiningnan sa mata, walang anumang emosyon. Malamig niyang inalis ang kamay nito. Tapos na ang laro, Gabriel. Tumalikod si Amelia at nagsimulang maglakad paalis. Hindi na muling lumingon sa pagkawasak na kanyang nilikha. Sa likod niya, naririnig niya ang isang malakas na kalabog. Si Doña Victoria, hawak ang kanyang telepono, ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang paulit-ulit na naririnig ang salitang babangkarote mula sa kausap sa kabilang linya. Ang reyna ay bumagsak na. Ang kanyang kaharian ay abo na lamang. Ilang linggo ang lumipas, ang alingaw-ngaw ng gabing iyon sa hardin ng mga Santiago ay unti-unti nang napalitan ng ugong ng abalang mundo ng korporasyon. Para kay Amelia, ang bawat araw ay isang bagong hamon, isang bagong pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili, hindi bilang isang asawa o manugang, kundi bilang isang Reyes. Nakatayo siya ngayon sa dulo ng isang mahabang mahogany table sa pinakamalaking conference room ng Reyes Shipping Lines. Ang silid ay puno ng mga board members, mga lalaking may edad na at matagal nang nasa industriya, mga taong sanay na makipag-usap sa kanyang ama. Noong una, may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ngayon, napalitan na iyon ng paggalang. Our projections for the third quarter show a potential 15% increase in cargo volume due to the new Singaporean partnership. Paliwanag ni Amelia, ang kanyang boses ay kumpiyansa at malinaw. Itinuro niya ang isang komplikadong graph sa malaking screen. However, this requires us to fast-track the modernization of our fleet in the Batangas port. I've prepared a 3-phase proposal. Habang mahusay niyang ipinapaliwanag ang bawat detalye, walang nakapansin sa maliit na peklat sa kanyang palad, ang bakas ng dinurog na pregnancy test. Isang paalala ng nakaraang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Ang kanyang trabaho ang naging kanyang kaligtasan. Bawat kontratang napipirmahan, bawat problemang nasusolusyunan, ay isang ladrilyong idinadagdag niya sa pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso. Pagkatapos ng matagumpay na pulong, bumalik si Amelia sa kanyang opisina, ang dating opisina ng kanyang ama. Tanaw mula sa malaking bintanang salamin, ang buong Makati skyline. Ito ang kanyang bagong kaharian. Biglang tumawag ang kanyang sekretarya sa intercom. Ma'am Amelia, may bisita po kayo. Ayaw pong magpasabi ng pangalan, pero nagpupumilit po siyang makita kayo. Sino raw? Kunot noong tanong ni Amelia habang pinipirmahan ang mga dokumento. Hindi ko po masabi, ma'am, pero mukha po siyang gusgus. Bago pa man makasagot si Amelia, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Gabriel.
Ang dating makisig at aroganteng Gabriel Santiago ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na, ang kanyang buhok ay magulo, at may ilang araw ng tubo ng balbas sa kanyang mukha. Amoy alak. "Amelia," sabi nito. Ang boses ay paos. Hindi nag-angat ng tingin si Amelia mula sa mga papeles. "Security," malamig niyang sabi sa intercom. "Amelia, pakiusap. Mag-usap tayo." Pagmamakaawa ni Gabriel, lumalakad palapit sa kanyang lamesa. "Alam kong nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Pero hindi ko sinasadyang saktan ka ng ganito." "Talaga?" Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Amelia. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Hindi mo sinasadya ang pakasalan ng kabit mo habang ako'y pinapalaya sa sarili kong pamamahay. Hindi mo sinasadya yon?" Si Mama ang nagplano ng lahat. Pinilit niya ako." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. "Ganoon ka pa rin, Gabriel. Isang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng ina niya. Umalis ka na. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Lumuhod ito sa harap ng kanyang lamesa. Isang desperadong kilos na lalo lang nagpababa sa kanya sa paningin ni Amelia. "Kahit anong trabaho, kahit janitor, kailangan ko lang ng pera. Si Isabel, buntis siya. Nahihirapan kami." Ang pagbanggit sa pagbubuntis ni Isabel ay isang sampal, pero hindi ito ipinakita ni Amelia. Dumating na ang 2 security guard. "Ilabas niyo siya," utos ni Amelia, at muling ibinalik ang kanyang atensyon sa mga dokumento na parabang si Gabriel ay isang langaw lamang na dumaan. Habang kinaladkad si Gabriel palabas, patuloy itong sumisigaw ng kanyang pangalan, mga salitang puno ng pagsisisi na huli na ng 1,000 beses. Nang sumara ang pinto, huminga ng malalim si Amelia. Naramdaman niya ang isang kislap ng awa, pero agad niya itong pinatay. Sila ang pumili ng kanilang landas. Samantala, sa isang maliit at umuupahang apartment sa isang magulong bahagi ng Quezon City, isa pang laro ang isinasagawa. Ang dating marangyang buhay ng mga Santiago ay napalitan ng amoy ng alikabok at kabiguan. Ang kanilang mga mamahaling kasangkapan ay naibenta na. Ang tanging natira na lang na may halaga ay ang isang antigong diamond necklace na suot ni Doña Victoria. "Wala na tayong pera, Victoria. Wala na!" Sigaw ng asawa niyang si Don Ricardo, isang lalaking nasanay sa yaman at ngayon ay hindi alam kung paano mabuhay nang wala ito. Hindi siya pinansin ni Doña Victoria. Maingat niyang inilagay ang kwintas sa isang telang supot. Naglalagay siya ng koloretes sa kanyang mukha. Pilit na tinatakpan ng mga kulubot na dulot ng stress. "Saan ka pupunta?" tanong ni Isabel na nakahiga sa sofa at hinihimas ang kanyang lumalaking tiyan. "May kailangan lang akong ayusin," sagot ng matanda. Ang boses ay may kakaibang determinasyon. "Hindi pa tapos ang laban na ito. Hindi ako papayag na ang isang Reyes ang magkakaroon ng huling halakhak." Kinagabihan, sa isang madilim na sulok ng isang luma at mausok na bar, nakipagkita si Doña Victoria sa isang lalaking may malagkit na tingin at reputasyong kasing dumi ng sahig ng lugar na yon. Isang bayarang mamamahayag na nagngangalang Dante. Inilapag ni Doña Victoria ang supot sa mesa. "Iyan na ang huli kong alahas. Ibebenta mo iyan. At ang bayad gamitin mo para halongkatin ang lahat ng maaari mong halongkatin." Binuksan ni Dante ang supot at sinilip ang kwintas. Ngumisi siya. "Malaking halaga to, Doña. Sino ba ang target natin?" "Don Alejandro Reyes," sagot ni Doña Victoria. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit. "May narinig ako noon. Isang aksidente sa isa sa mga pier niya. Maraming taon na ang nakalipas. Isang aksidenteng may namatay. Gusto kong malaman ang lahat." Kinabukasan pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, pagod na umuwi si Amelia sa mansyon. Habang papasok siya sa kanyang silid, napansin niya ang isang plain na brown envelope
na nakapatong sa kanyang study table. Walang pangalan ang nagpadala. Dahil sa pagod, hindi niya sana ito papansinin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Sa loob, may isang luma at kupas na litrato. Larawan ito ng kanyang ama, si Don Alejandro, na mas bata pa. Katabi nito ay isang lalaking hindi niya kilala. Pero hindi ang litrato ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ito ay ang kapirasong papel na kasama nito, nakasulat sa makinilya sa paraang nakakatakot at misteryoso. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amelia. Ang pakiramdam ng tagumpay at kapayapaan na kanyang pinaghirapan ay biglang naglaho, na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng isang madilim na alon. Naintindihan niya. Hindi pa ito tapos. Ang laro ng matandang daga ay nagsisimula pa lamang. Ang sobrang iyon ay parang isang piraso ng yelo sa mga kamay ni Amelia. Ang bigat nito ay hindi mula sa litrato o sa papel, kundi mula sa panganib na dala nito. Ang mensahe ay malinaw. Ang paghihiganti niya ay may kaakibat na ganti. At ang gantihang ito ay hindi na tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa dugo. Dala ang sobre, mabilis niyang tinungo ang silid-aklatan kung saan madalas magbasa ang kanyang ama bago matulog. Naabutan niya si Don Alejandro na nakaupo sa kanyang paboritong leather armchair. May hawak na libro, ngunit ang tingin ay malayo, nakatanaw sa dilim sa labas ng bintana. "Itay," sabi ni Amelia. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi niya namalayan na halos takbuhin na niya ang pasilyo. Lumingon si Don Alejandro at nang makita ang ekspresyon sa mukha ng anak, agad siyang napatayo. Ang pag-aalala ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. "Anak, anong nangyari?" Walang salitang inabot ni Amelia ang sobre. Kinuha ito ni Don Alejandro. Nang makita niya ang litrato, isang pamilyar na anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang anino ng pagsisisi at sakit. Ang kanyang mga balikat na laging tuwid at matatag ay bahagyang nanghina. "Saan mo ito nakuha?" tanong niya. Ang boses ay mas malalim at mas mabigat kaysa dati. "Nasa ibabaw ng lamesa ko. Walang nagpadala. Itay, ano ito? Sino ang lalaking ito?" Huminga ng malalim si Don Alejandro. Tinalikuran niya si Amelia at lumakad patungo sa bintana. Tila naghahanap ng mga salita sa kadiliman ng gabi. Ang pangalan niya ay Elias. Mahinang sabi ng matanda. Isang foreman sa isa sa mga pier natin sa North Harbor. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. "Anong nangyari sa kanya?" tanong ni Amelia. Ang puso niya'y nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Isang matagal na katahimikan. "Namatay siya." Sa wakas ay sagot ni Don Alejandro. Ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. "Nagkaroon ng aksidente. Isang crane ang bumagsak. Maraming nasaktan. Pero si Elias, siya lang ang hindi na nakaligtas." Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Ang imahe ng kanyang ama bilang isang perpekto at makapangyarihang tao ay unti-unting nagkakalamat sa isipan ni Amelia. "Isang aksidente," ulit ni Amelia. "Pero bakit may nagpapadala nito ngayon? Bakit may mensahe tungkol sa utang na dugo?" Humarap si Don Alejandro sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pagsisisi na ngayon lang nakita ni Amelia. Dahil ang aksidenteng iyon, Amelia, ay hindi naging malinaw sa publiko. May mga kumalat na usap-usapan na may kapabayaan sa panig natin. Para protektahan ang pangalan ng kumpanya na noon ay nagsisimula pa lamang, binayaran namin ang pamilya ni Elias isang malaking halaga para manahimik sila at para maayos ang lahat sa legal na paraan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "So, tinakpan ninyo ang nangyari?" "Hindi sa ganoong paraan," madiing sabi ni Don Alejandro. "Sumunod kami sa batas. Nagkaroon ng investigasyon, pero ang katotohanan ay
Ang insidenteng yun, ang pinakamalaking pagkakamali sa buong karera ko. Isang buhay ang nawala sa ilalim ng aking pamamahala. At iyon ay isang peklat na habang buhay kong dadalhin. Isang maikling flashback ang dumaan sa isipan ni Don Alejandro. Ang gabi ng aksidente, ang ingay ng mga sirena, ang sigawan ng mga tao, ang imahe ng duguan at wala ng buhay na katawan ni Elias habang inaalis mula sa mga nabagsakang bakal. Ang pag-iyak ng asawa at mga anak nito, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at matinding pagsisisi. Alam ito ni Doña Victoria, bulong ni Amelia sa sarili, habang ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ginagamit niya ito laban sa atin. Ito ang kanyang ganti. Kinabukasan, ang kanilang mga pangamba ay nagkatotoo. Sa isang tabloid na kilala sa mga kontrobersyal na balita, isang artikulo ang lumabas. Walang binanggit na pangalan, ngunit ang mga detalye ay malinaw na tumutukoy sa kanila. Madilim na sikreto ng isang shipping tycoon, muling nabuksan. Isang lumang kaso ng pagkamatay. May foul play nga ba? Ang artikulo ay puno ng mga pahiwatig at mapanirang puri na mga tanong. Mabilis itong kumalat online. Kahit na ito ay isang maliit na publikasyon lamang, sapat na ito upang magsimula ng apoy. Nagsimulang magtanong ang mga tao. Ang pangalan ng Reyes, na laging iniuugnay sa tagumpay at integridad, ay biglang nabahiran ng duda. Nasa opisina si Amelia, pinapanood ang unti-unting pagbaba ng stock price ng kanilang kumpanya. Hindi ito malaki, pero ito ay isang senyales, isang babala. Ang digmaan ay lumipat na sa ibang larangan. Hindi na ito laban sa mga Santiago lamang, kundi laban sa opinyon ng publiko. Naramdaman ni Amelia ang isang uri ng takot na hindi niya naramdaman noon. Noong una, ang laban ay personal. Ngayon, ang buong legacy ng kanyang pamilya, ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ay nakataya. Naisip niya, mas tuso at mas desperado si Doña Victoria kaysa sa kanyang inaakala. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, tumunog ang kanyang pribadong telepono, isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya ito. Hello? Isang pamilyar, matinis, at puno ng kamandag na boses ang kanyang narinig. Ang boses ni Doña Victoria. Kamusta na, Amelia Reyes? May panunuya sa boses ng matanda. Nagustuhan mo ba ang munti kong regalo? Simula pa lang yan. Ano ang kailangan mo, Victoria? Mariing tanong ni Amelia. Simple lang, Hija. Tumawa ang matanda sa kabilang linya. Binibigyan kita ng 24 na oras. Ibalik mo ang kalahati ng yaman ng mga Santiago. Kung hindi, malalaman ng buong mundo kung paano naging isang mamamatay tao ang iginagalang mong ama. Ang banta ay malinaw. Ang ultimatum ay ibinigay na. Ang orasan ay nagsimula ng umandar. Ang banta ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa opisina ni Amelia na parang isang hatol, 24 na oras, kalahati ng yaman ng mga Santiago. Ang kapalit ay ang katahimikan, ang kapalit ay ang pangalan ng kanyang ama. Ang buong hapon ay ginugol ni Amelia sa isang tensyonadong pagpupulong kasama si Don Alejandro at ang kanilang mga abogado. Ang hangin sa loob ng conference room ay mabigat, halos mahirap ng hingahan. Sa isang panig, naroon ang legal team na nagpapayo ng praktikal na solusyon, bayaran ng mga Santiago. Ituring itong isang business settlement para maiwasan ang mas malaking pinsala sa reputasyon ng kumpanya. Mas madaling kontrolin ang isang problema kung babayaran natin ito, sabi ni Attorney Diaz, isang veteranong abogado. Isang public scandal ang pinakaiiwasan natin dito, Don Alejandro. Maari nitong maapektuhan ang tiwala ng ating mga international partners. Sa kabilang panig, naroon ang puso ni Amelia. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw laban sa ideya ng pagbibigay. Para sa kanya,
Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ang pagsuko kay Doña Victoria ay parang pag-amin ng pagkatalo. Isang pagyurak sa lahat ng sakit at pagbangon na kanyang pinagdaanan. Hindi, mariing sabi ni Amelia. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Hindi tayo magpapadala sa isang blackmailer. Kung gagawin natin to ngayon, ano ang pipigil sa kanya na humingi ulit bukas? At sa susunod na araw, tumingin siya sa kanyang ama. Nakita niya ang bigat sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Don Alejandro na tila hindi sigurado. Ang kasalanang matagal na nitong ibinaon ay muling bumabalik para singilin siya. Amelia, tama ka. Mahinang sabi ni Don Alejandro, ikinagulat ng mga abogado. Ang pagbibigay sa kanya ay hindi solusyon. Ito ay pagpapaliban lamang sa problema. Mali ako na itinago ko ito noon. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, ang kampo naman ni Doña Victoria ay hindi natutulog. Gamit ang natitirang pera mula sa kwintas, patuloy niyang pinapakalat ang lason sa media. Lumabas ang isa pang artikulo, mas detalyado, na naglalaman ng mga testimonya mula sa mga hindi nagpakilalang dating empleyado, na nagkukwento tungkol sa diumano'y hindi ligtas na kondisyon sa mga pier ng Reyes noon. Ang maliliit na pagbaba ng stocks ng Reyes Shipping Lines ay nagsimula ng lumaki. Ang mga tawag mula sa mga nag-aalalang investor ay nagsimula ng pumasok. Ang pressure ay tumitindi sa bawat oras na lumilipas. Gabi na nang matapos ang kanilang pagpupulong, walang malinaw na solusyon. Nag-iisa na lamang si Amelia sa kanyang opisina, nakatitig sa orasan sa pader. 10 oras na lang ang natitira. Napapikit siya. Pilit na iniisip ang susunod na hakbang. Ang paghihiganti niya ay naging isang kumunoy na humihila hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang ama. Ito ba ang gusto niya? Ang makita ang pinaghirapan ng kanyang ama na gumuho dahil sa isang desisyon niya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang tanong. Paano naging sigurado si Doña Victoria sa mga detalye ng aksidente? Paano niya nalaman ang tungkol kay Elias? Ang pamilya Santiago ay wala pa sa larangan ng shipping noon. Maliban na lang kung isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperado at tila imposibleng ideya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pribadong investigador na dati na niyang kinausap. May ipapahanap ako sa iyo, sabi ni Amelia. Ang boses ay mabilis at apurado. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa asawa ni Doña Victoria, ang yumaong si Don Ricardo Santiago Sr. Particular, na ang mga negosyo niya 20 taon na ang nakalipas. At gusto kong alamin mo kung may koneksyon siya sa isang lalaking nagngangalang Elias. Alam niyang ito'y parang paghahanap ng karayom sa isang bunton ng dayami. Pero ito na lang ang natitira niyang baraha. Ang mga sumunod na oras ay parang isang pagmartsa patungo sa bitayan. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatalon sa kanyang puso. Hanggang sa 5 oras bago ang deadline, dumating ang isang naka-encrypt na email mula sa investigador. Naglalaman ito ng isang folder ng mga dokumento at mga lumang ulat. Binuksan ito ni Amelia. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kanyang pag-aalala ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. At pagkatapos ay nang nag-aapoy na galit, ang kanyang hinala ay tama. Pero ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ayon sa mga dokumento, si Don Ricardo Santiago Sr. pala ay may mga illegal na transaksyon noon. Nagpupuslit sila ng mga kontrabando gamit ang mga barko ng ibang kumpanya. At ang isa sa mga taong kasabwat niya sa loob ng pier, ang kanyang contact para siguraduhing walang makakahalata, ay ang foreman na si Elias. Ang aksidente ay hindi isang simpleng aksidente. Ayon sa isang confidential police report na hindi nailabas sa publiko, may ebidensya ng sabotahe. Ang crane ay sadyang pinahina.
Nagsimulang mag-away si Elias at si Don Ricardo Sr. dahil sa hatian. Nagbanta si Elias na ibubunyag ang lahat. At ilang araw matapos ang pagbabantang iyon, bumagsak ang crane. Si Don Alejandro Reyes, ang kanyang ama, ay hindi ang may kasalanan. Siya ay naging biktima rin. Napilitan siyang magbayad at manahimik para pagtakpan ang isang krimen na hindi niya ginawa upang maiwasan ang mas malaking iskandalo na makakasira sa buong industriya. Si Doña Victoria ay hindi lang isang blackmailer. Ginagamit niya ang kasalanan ng sarili niyang asawa para sirain ang pamilya Reyes. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Amelia. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi ito isang simpleng paghihiganti. Ito ay isang laro ng mga demonyo. Hawak ang telepono, alam na niya ang gagawin. Hindi siya tatawad. Hindi siya susuko. Lalabanan niya ang apoy gamit ang mas malaking apoy. Pero bago pa man niya matawagan ang kanyang abogado, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Mula kay Doña Victoria. 4 na oras. Naghihintay ako. Kasunod nito, isa pang mensahe ang dumating, isang larawan. Nang buksan niya ito, natigilan siya. Hindi ito dokumento, hindi ito ebidensya. Larawan ito ni Isabel de Castro, nakahawak sa kanyang malaking tiyan na may caption, "Huwag mong hayaang lumaki ang bata na walang ama dahil sa galit mo. Ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pera, hindi ba, Amelia?" Isang direktang pag-atake sa kanyang puso, sa kanyang pagkababae, sa kanyang nawalang anak. Biglang bumagsak ang determinasyon ni Amelia. Hawak niya ang katotohanang kayang magpabagsak kay Doña Victoria. Ngunit hawak naman ng matanda ang isang sandatang kayang durugin ang kanyang kaluluwa. Ang larawan ni Isabel at ang mensahe ni Doña Victoria ay isang dalubhasang atake. Hindi ito tumama sa isip ni Amelia bilang isang negosyante, kundi sa kanyang puso bilang isang babae. Sa isang saglit, bumalik ang lahat ng sakit, ang pangarap ng isang pamilya, ang 2 pulang guhit sa pregnancy test, ang pakiramdam ng pagiging ina na marahas na inagaw sa kanya. Ngunit ang saglit na kahinaang iyon ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas matindi, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Paano naglakas loob si Doña Victoria na gamitin ang isang hindi pa isinisilang na sanggol bilang sandata? Paano niya nagawang yurakan ang sagradong konsepto ng pamilya, gayong siya mismo ang sumira nito? Doon na pagtanto ni Amelia. Walang limitasyon ang kasamaan ni Doña Victoria. Walang hangganan ang kanyang gagawin para manalo. At para talunin ang isang halimaw, minsan kailangan mong pumasok sa kanyang lungga. Tinawagan niya ang kanyang ama. "Itay, alam ko na ang lahat," sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakakakilabot na lamig. "Alam ko na ang tungkol kay Don Ricardo Santiago Sr. at ang tunay na nangyari sa pier. At alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Anak, mag-ingat ka. Oras na para tapusin ito, Itay," putol ni Amelia. Sa paraan na sila lang ang nakakaintindi. Kinabukasan, tumawag si Amelia kay Doña Victoria. "Nagbago na ang isip ko," sabi ni Amelia. Tinitiyak na may bahid ng pagkatalo at pagod sa kanyang boses. "Magkita tayo. Pag-usapan natin ang mga tuntunin." Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Doña Victoria sa kabilang linya. "Alam kong mananaig din ang talino mo, Hiya. Sa paborito kong restaurant sa The Fort, tanghalian, ikaw lang mag-isa." Ang napiling lugar ay isang mamahaling restaurant na maraming tao. Isang perpektong lugar para sa isang pag-uusap na kailangang magmukhang sibilisado. Dumating si Amelia na nakasuot ng isang simpleng puting bestida na nagpapahiwatig ng pagsuko. Sa kabilang banda, si Doña Victoria ay dumating na suot ang kanyang pinakamahal na damit, na tila isang general na handa nang tanggapin ang pagsuko ng kanyang kalaban. "Mabuti naman at natauhan ka," bungad ng matanda habang umuupo.
Hindi na nag-abala pang maging magalang. Sayang lang at kailangan pa nating umabot sa ganito. Kung sa simula pa lang ay ibinigay mo na ang nararapat sa amin. Diretsuhin na natin ito, Victoria. Putol ni Amelia. Inilapag ang kanyang clutch bag sa mesa. Ano ang eksaktong gusto mo? Simple lang. 50% ng Santiago Corporation. Ibibigay mo ito sa pangalan ni Gabriel, syempre. At isang public apology mula kay Don Alejandro na aaminin ang kanyang kapabayaan sa nakaraan. Pagkatapos niyan, lahat ng ebidensya ko ay mawawala, na parang bula. Tumango-tango si Amelia na para bang sineseryoso niya ang bawat salita. Mukhang makatwiran, pero may isang bagay lang akong hindi maintindihan. At ano yon? Nakataas ang kilay na tanong ng matanda. Dahan-dahang binuksan ni Amelia ang kanyang clutch bag at inilabas ang isang manipis na folder. Itinulak niya ito sa gitna ng mesa. Hindi ito makapal, ngunit ang bigat nito ay parang 1 tonelada. Hindi ko maintindihan, mahinang sabi ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang kahinaan. Kung bakit kailangan nating pag-usapan ang kasalanan ng ama ko, kung ang dapat nating pag-usapan ay ang krimen ng asawa mo. Binuksan ni Doña Victoria ang folder. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho nang makita niya ang mga laman nito. Mga kopya ng bank transfer, mga shipping manifest na may mga pekeng deklarasyon, at ang pinakamatindi sa lahat, isang kopya ng confidential police report na malinaw na nagsasabing ang pagkamatay ni Elias ay sinadyang sabotahe. Ang kulay sa mukha ni Doña Victoria ay nawala. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Paano? Paano mo nakuha ang mga ito? Sa mundong ito, Victoria, lahat ay may presyo. At hindi tulad mo, kaya kong bayaran ang presyo para sa katotohanan. Sagot ni Amelia. Ang boses ay kasing talim ng patalim. Ang tanong ngayon ay hindi na kung ano ang gusto mo. Ang tanong ay, ano ang gusto ko? Sumandal si Amelia sa kanyang upuan. Hawak na ngayon ang lahat ng alas. Ito ang aking alok. Ititigil mo ang lahat ng ito. Ikaw, si Gabriel at si Isabel ay aalis ng bansa at hindi na kailanman magpapakita pa. Bilang kapalit, itatago ko ang mga dokumentong ito at hahayaan ko kayong magsimula ng bagong buhay sa kahihiyan sa halip na sa loob ng kulungan. Isang desperadong galit ang pumalit sa takot sa mukha ni Doña Victoria. Hindi mo ito magagawa sa akin. Isa kang demonyo, Amelia Reyes. Natuto lang ako mula sa pinakamahusay. Walang emosyong sagot ni Amelia. Lason laban sa lason, Victoria. Ikaw ang nagturo sa akin ng larong ito. Hindi pa ito tapos. Sigaw ni Doña Victoria. Nawawala na ang kanyang kontrol habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng tumingin. Akala mo ba ito na ang lahat ng alas ko? Akala mo ba wala na akong kayang gawin? Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon ng isang taong wala nang mawawala pa. Akala mo ba nanalo ka na? Humalakhak siya. Isang tawang nakakakilabot. Mayroon pa akong isang huling alas, Amelia. Isang alas na hindi mo kailanman inaasahan. Sa mga salitang iyon, mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng restaurant. Iniwan si Amelia sa gitna ng katahimikan at isang babalang nagbabadya ng mas matinding panganib. Alam ni Amelia na nagsasabi ng totoo ang matanda. Ang isang hayop na nasukol ay ang pinakamapanganib sa lahat. At si Doña Victoria ay isang hayop na handang gawin ang lahat para hindi bumagsak mag-isa. Matapos ang kanilang pagtutuos, inasahan ni Amelia na tatahimik na si Doña Victoria. Inakala niyang ang hawak niyang ebidensya ay sapat na para tuldukan ng digmaan, ngunit nagkamali siya. Nakalimutan niyang ang isang ahas, kahit sukdulan ng sugatan,
ay may kakayahan pa ring tumuklaw. Makalipas ang 2 araw ng nakabibinging katahimikan, sumabog ang balita. Hindi ito lumabas sa isang tabloid o sa isang madilim na sulok ng internet. Ito ay isang formal at malawakang press conference na ipinalabas ng live sa lahat ng pangunahing news channel sa bansa. Sa isang entabladong puno ng mga mikropono at kamera, nakaupo si Isabel de Castro. Sa kanyang tabi, naroon si Doña Victoria, hindi bilang isang aroganteng matriarka, kundi bilang isang nag-aalalang lola. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang manugang. Si Gabriel ay wala roon. Isang kalkuladong hakbang para ang buong simpatiya ay mapunta sa 2 babae. Si Isabel, na nakasuot ng isang simpleng maternity dress, ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng luha. Hindi ko na po kayang manahimik. Simula niya, habang ang mga kamera ay naka-zoom in sa kanyang umiiyak na mukha. Ang buhay ko po at ang buhay ng aking hindi pa isinisilang na anak ay nasa panganib. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga reporter. Ang babaeng nagdulot nito ay si Amelia Reyes. Pagpapatuloy ni Isabel, ang pangalan ni Amelia ay binigkas niya na parang isang sumpa. Naiintindihan ko po ang kanyang galit, pero ang paghihiganti niya ay lumampas na sa hangganan. Mula nang bumagsak ang negosyo ng mga Santiago, hindi niya kami tinigilan. Si Doña Victoria ay marahang humaplos sa likod ni Isabel, isang perpektong pagganap ng isang matatag na taga-suporta. Pinapadala niya kami ng mga death threat. Humagulgol si Isabel. May mga taong sumusunod sa amin saan man kami magpunta. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan at pera para sirain kami ng tuluyan. Gusto niyang mawala ang anak ko dahil nawala rin ang sa kanya. Iyon ang pinakamatinding dagok. Isang personal at sensitibong impormasyon na ipininta sa paraang si Amelia ang nagmukhang isang desperada at baliw na babae. Nagmamakaawa po ako, sabi ni Isabel. Nakatingin ng diretso sa kamera. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kay Miss Amelia Reyes. Pakiusap. Tama na po. Hayaan niyo na kaming mamuhay ng payapa. Huwag niyo na pong idamay ang inosenteng sanggol sa sinapupunan ko. Ang press conference ay isang obra maestra ng manipulasyon. Binaliktad nito ang buong naratibo. Si Amelia, na dating biktima, ay biglang naging isang malupit na kontrabida. Si Isabel, ang kabit, ay naging isang kaawa-awang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak. At si Doña Victoria, ang utak ng lahat, ay ang matapang na lola na lumalaban para sa kanyang pamilya. Ang epekto ay agaran at malawak. Ang social media ay sumabog. Ang hashtag na #JusticeForIsabel ay mabilis na nag-trending. Ang mga komento ay bumaha, mga komento ng galit at pagkutya na nakadirekta kay Amelia. Grabe pala ang ugali ng Amelia Reyes na yan. Power tripping ang mayaman na yan. Kawawa naman si Isabel. Leave her and her baby alone. Ang digmaan ay hindi na tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa perception. At sa labanang ito, si Doña Victoria, gamit ang kahinaan at luha ni Isabel, ay nananalo. Sa kanyang opisina, pinanood ni Amelia ang pagbagsak ng lahat. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring, mga tawag mula sa board members, mga partner sa negosyo, at maging sa mga kaibigan ng kanyang pamilya na nagtatanong kung totoo ang mga akusasyon. Ang stock price ng Reyes Shipping Lines ay bumagsak ng husto, ang pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng kumpanya. Naramdaman ni Amelia na parang siya ay nalulunod. Ang bawat kasinungalingan ni Isabel ay isang alon na humihila sa kanya pababa. Ang kanyang mga ebidensya laban sa mga Santiago ay biglang naging walang silbi. Sino ang maniniwala sa isang folder ng mga lumang dokumento laban sa mga luha ng isang buntis na ina? Ito ang huling kamandag ni Doña Victoria. Hindi ito nakadirekta sa kumpanya, kundi sa mismong pagkatao ni Amelia.
Sinira nito ang kanyang reputasyon, kinuwestiyon ang kanyang moralidad at ginawa siyang isang halimaw sa mata ng publiko. Gabi na. Ang mga ilaw sa opisina ay patay na. Tanging ang liwanag mula sa syudad ang nagsisilbing ilaw. Nakaupo si Amelia sa dilim, nakatulala sa kawalan. Ang pakiramdam ng kapangyarihan na kanyang naramdaman ilang araw lang ang nakalipas ay ganap nang naglaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay bumangon, naramdaman niya ang pagkatalo, isang nakabibinging pagkatalo. Tila lahat ng kanyang pinaghirapan ay nasunog at naging abo. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula kay Gabriel. Ang laman nito ay isang maikli, ngunit matalim na pangungusap na tumusok sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang puso. Amelia, pakiusap, tigilan mo na to. Huwag mong saktan ang anak ko. Ang mga salitang yun, ang anak ko. Ang mga salitang dapat ay para sa kanila. Ang mga salitang kumakatawan sa lahat ng ipinagkait sa kanya. Hindi na napigilan ni Amelia ang bigat na kanyang nararamdaman. Napahawak siya sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang pagguho nito mula sa loob. Ang bigat ng akusasyon, ang bigat ng opinyon ng publiko. At ngayon, ang bigat ng mga salita ni Gabriel, lahat ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Ang malakas at matatag na si Amelia Reyes, ang reynang bumangon mula sa abo, ay tuluyan ng gumuho. Hindi isang simpleng hikbi, kundi isang pigil na pagdaing na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay napakatindi, na sa isang saglit ay tila hindi na siya makahinga. At kasunod noon, ang mga luha. Mga luhang hindi na niya napigilan, dumadaloy sa kanyang pisngi na parang isang ilog ng kabiguan. Siya na ngayon ang kontrabida. Siya na ang masama. Ang lahat ng kanyang ginawa para ipaglaban ang sarili ay nabaliwala. Natabunan ng isang perpektong dula-dulaan. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nagdulot lamang ito ng mas malalim na sugat. Sa gitna ng dilim ng kanyang opisina, natanaw ang maningning ngunit walang pakialam na mga ilaw ng syudad. Ang reyna ay umiyak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang lumaban sa isang laban na tila hindi na niya kayang ipanalo. Ang pinagsamang bigat ng kasinungalingan at ang multo ng nawala niyang pangarap ay halos dumurog sa kanya. Iniwan siyang basag at nag-iisa. Ang kadiliman sa opisina ni Amelia ay hindi kayang talunin ng mga ilaw ng syudad sa labas. Ito ay isang kadiliman na nanggagaling sa loob, isang malamig at mabigat na kumot ng pagkatalo. Ilang oras siyang nakaupo roon, hindi gumagalaw, habang ang mga salita sa kanyang telepono ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Huwag mong saktan ang anak ko. Ang bawat pagring ng kanyang telepono, ang bawat notifikasyon ng balita, ay isang karagdagang patalim na bumabaon sa kanyang likod. Napuno na niya ang kanyang pag-iyak. Ngayon, ang natitira na lang ay isang nakabibiinging kawalan, isang pakiramdam na para siyang isang sundalong mag-isang nakatayo sa isang malawak na larangan ng digmaan, napapalibutan ng mga bangkay ng kanyang pag-asa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Alejandro, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ito nagsalita. Nilapitan lang nito ang kanyang anak at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Isang simpleng kilos, ngunit naglalaman ito ng lahat ng suportang hindi kayang bigkasin ng mga salita. Umuwi na tayo, anak, mahinang sabi niya. Umiling si Amelia. Ayoko pong makita ako ng mga kasambahay ng ganito. Dito na lang muna ako, tay. Nauunawaan ni Don Alejandro. Ang pag-uwi sa mansyon ay parang pag-amin ng tuluyang pagkatalo. Hinayaan niya si Amelia sa kanyang kalungkutan, ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang pangungusap. Ang isang Reyes ay hindi sumusuko, Amelia. Nagpapahinga lang. Nang maiwan siyang mag-isa, sinubukan niyang magtrabaho para ilihis ang kanyang isip, ngunit kahit ang mga numero sa spreadsheet ay tila nangungutya sa kanya.
Binuksan niya ang kanyang email, handa nang tanggalin ang daan-daang mensahe ng galit mula sa mga estranghero. Ngunit isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mula ito sa kanyang executive assistant na may subject na, "Para sa iyo, ma'am, pakibasa po." Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Walang nakasulat na mahabang mensahe, isang video link lamang. Nag-aalangan man, pinindot niya ito. Nagsimula ang video sa isang medyo malabong kuha sa loob ng pantry ng kumpanya. Isang babaeng clerk mula sa accounting department ang humarap sa kamera. Nahihiya ngunit determinado. "Ah, Ma'am Amelia, kung mapapanood niyo po ito, gusto lang po naming sabihin na hindi po kami naniniwala sa kanila," sabi ng babae. "Ako po, personal. Hindi ko po makakalimutan noong tinulungan niyo po ang anak ko noong na-dengue siya. Hindi po yun ginagawa ng isang masamang tao." Ang eksena ay napalitan. Isang matandang janitress naman ang nagsalita. "Si Ma'am Amelia po. Lagi po akong binabati yan sa pangalan. Alam niya po ang pangalan ko. Sa lahat po ng naging boss ko, siya lang po ang ganoon." Sunod-sunod na lumabas ang mga mukha ng mga babaeng empleyado ng Reyes Shipping Lines. Isang engineer mula sa Batangas Port. Isang call center agent mula sa night shift. Isang security guard. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Mga kwento ng maliliit na kabutihan. Mga kwento ng inspirasyon. Mga kwento ng isang leader na hindi lang nila iginagalang, kundi minamahal. Ang video ay nagtapos sa kanilang lahat. Magkakasama sa lobby ng gusali, may hawak na isang simpleng banner na gawa sa karton. Nakasulat dito, #We Believe Amelia Reyes. Habang pinapanood niya ang video, ang mga luhang kanina'y puno ng sakit at pagkatalo ay napalitan ng mga luha ng pasasalamat. Sa gitna ng unos, sa gitna ng pagkutya ng buong mundo, may mga taong naniniwala sa kanya. Mga taong hindi niya inaasahan. Ang kanilang suporta ay naging isang maliit na kandila sa kanyang madilim na gabi. Isang liwanag sa dulo ng dilim. Hindi pa man niya napupunasan ang kanyang mga luha, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang boses ay medyo garalgal pa. "Hello? Si Ma'am Amelia Reyes po ba ito?" Tanong ng isang nanginginig at medyo may edad ng boses ng isang babae. "Ako nga po. Sino po sila?" "Ako po si Lita, ma'am. Dati po akong kasambahay sa bahay po ng mga Santiago." Natigilan si Amelia. Si Manang Lita, ang matandang kasambahay na laging mabait sa kanya, na madalas niyang nakakausap sa kusina. "Manang Lita, kamusta na po kayo?" "Ma'am, pasensya na po sa abala," sabi ng matanda. Halatang ninenerbiyos. "Napanood ko po yung press conference. Ma'am, kasinungalingan po lahat yon. Ako po ang saksi sa lahat ng pagmamaltrato sa inyo ni Doña Victoria. Narinig ko po mismo kung paano niya tinuruan si Isabel sa kung ano ang sasabihin niya sa mga reporter. Kung kailangan niyo po ng testigo, ma'am, handa po akong magsalita." Kung ang video ay isang kandila, ang tawag ni Manang Lita ay isang sulo. Isang bagong lakas, ang biglang bumuhay sa nanlalamig na katawan ni Amelia. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso. Tumayo siya. Ang pagod at pagkatalo sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Hindi na siya lalaban gamit ang mga sikreto ng nakaraan. Lalaban siya gamit ang katotohanan ng kasalukuyan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang PR team. "I need you to contact Katrina David's office," utos niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon at puno ng awtoridad. "Tell them Amelia Reyes wants an exclusive live one-on-one interview. No questions are off limits." Nagulat ang kanyang team pero sumunod sila. Si Katrina David ay ang pinakakilala at pinakarespetadong broadcast journalist sa bansa. Kilala sa kanyang matatalinong tanong at walang kinikilingan. Ang pagharap sa kanya ay isang malaking sugal. Makalipas ang isang araw,
natagpuan ni Amelia ang kanyang sarili sa isang malamig na TV studio. Ang ingay ng kanyang isipan ay napalitan ng tahimik na paghahanda ng mga crew. Inayusan siya, kinabitan ng mikropono. Ang lahat ay tila gumagalaw sa slow motion. Umupo siya sa silya sa tapat mismo ni Katrina David. Ang sikat na journalist ay tumingin sa kanya, hindi nang huhusga, ngunit may matalas na tingin. 5 seconds, sabi ng floor director. Huminga ng malalim si Amelia. Ito na yon. Nagsimulang mag-roll ang mga kamera. Ang jingle ng programa ay tumugtog at pagkatapos ay nawala. Milyon-milyong Pilipino ang nanonood. Ngumiti si Katrina David sa kamera at pagkatapos ay bumaling kay Amelia. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa kanya. Magandang gabi, Pilipinas, sabi ni Katrina. Kasama natin ngayong gabi ang babaeng nasa sentro ng pinakamalaking kontrobersya sa bansa ngayon. Miss Amelia Reyes, magandang gabi. Magandang gabi, Katrina, sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay kalmado. Diretsahan na po ang tanong ko na siyang tanong na rin ng buong bayan, sabi ni Katrina, bahagyang yumuko. Miss Reyes, totoo po ba? Isa ka bang malupit na babae tulad ng sinasabi nila? Ang ilaw ng studio ay tila mas tumindi. Ang buong mundo ay naghihintay ng kanyang sagot. Ang tanong ni Katrina David ay binitawan na parang isang bombang sumasabog sa katahimikan ng studio. Lahat ng kamera ay nakatutok sa mukha ni Amelia. Hinihintay ang kanyang reaksyon, ang kanyang depensa, ang kanyang galit. Ngunit hindi galit ang ipinakita ni Amelia. Sa halip, isang mahinahon at bahagyang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Katrina, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng panginginig. Sa nakalipas na mga linggo, tinawag na akong mang-aagaw, sinungaling, malupit at demonyo. Kung paniniwalaan ko ang lahat ng sinasabi tungkol sa akin, marahil ay hindi ko na rin makikilala ang sarili ko. Huminga siya ng malalim. Tinitingnan ang journalist ng diretso sa mata. Ang sagot sa tanong mo ay hindi simple. Naging malupit ba ako? Kung ang pagbawi sa kung ano ang nararapat sa akin at sa aking pamilya ay kalupitan? Kung gayon, oo, naging malupit ako. Nasaktan ba ako? Oo. At sa sobrang sakit, nagawa ko ang mga bagay na dala ng matinding galit. Ang kanyang pag-amin ay hindi inaasahan. Hindi ito isang diretsong pagtanggi, kundi isang pag-amin sa kanyang sariling pagkukulang bilang isang taong nasaktan. Pero ang tanong ay, hindi kung naging malupit ako, pagpapatuloy niya. Ang tunay na tanong ay, bakit? Ano ang nagtulak sa isang babaeng minsan ay nangarap lamang ng isang simpleng pamilya para maging isang taong kinatatakutan ng iba? At doon, nagsimula siyang magkwento. Hindi ito isang kwento ng pag-atake o paninira. Ito ay isang tahimik at personal na salaysay. Ikinuwento niya ang kanyang 5 taon bilang isang asawa, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang unti-unting pagkawala ng sarili sa ilalim ng anino ng pamilya Santiago. Ikinuwento niya ang sakit ng pagtataksil, ang kahihiyan ng pagpapalayas sa sarili niyang pamamahay sa araw mismo ng kasal ng kanyang asawa. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na walang inaasahan. Maingat niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang dinurog na pregnancy test. Ito, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon habang ipinapakita ito sa kamera. Ito ang sikretong hindi ko na nasabi kanino man. Ito ang dahilan kung bakit ang sakit ay naging triple. Sa araw na pinalayas ako, dala ko hindi lang ang aking mga damit. Dala ko rin sana ang balita na magiging ama na si Gabriel. Ngunit ang pangarap na yon ay dinurog, kasabay ng pagdurog nila sa aking puso. Isang kolektibong pagkabigla ang naramdaman hindi lang sa studio,
kundi sa libu-libong tahanan na nanonood. Ang imahe ng malupit na mang-aapi ay biglang gumuho, napalitan ng imahe ng isang ina na nawalan. Oo, naghiganti ako, pag-amin ni Amelia. At sa una, ang pakiramdam ay matamis. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ko, ang paghihiganti ay isang lason. Habang sinisira nito ang iyong kaaway, unti-unti ka rin nitong sinisira mula sa loob. Hindi ito nagdulot sa akin ng kaligayahan, kaya tinigil ko na sana. Ngunit hindi sila tumigil. Dito na niya inilabas ang kanyang mga ebidensya. Isa-isa niyang ipinakita ang mga dokumento tungkol sa totoong dahilan ng pagbagsak ng Santiago Corporation, ang kanilang sariling maling pamamalakad. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga dokumento tungkol sa tunay na nangyari sa pier, nililinaw na ang kanyang ama ay biktima rin. Pero hindi ito ang pinakamatinding ebidensya. Sabi ni Amelia, ang kanyang tingin ay naging seryoso. Ang pinakamatinding ebidensya ay ang mismong boses ng kasinungalingan. Isinenyas niya sa technical team. Isang audio recording ang ipinarinig sa buong bansa. Recording? Simple lang, Hija. Ibalik mo ang kalahati ng yaman ng mga Santiago. Kung hindi, malalaman ng buong mundo kung paano naging isang mamamatay tao ang iginagalang mong ama. Ang boses ni Doña Victoria, malamig, arogante, at puno ng pagbabanta, ay umalingaw-ngaw sa ere. Ito ang boses ng isang blackmailer, hindi ng isang kaawa-awang lola. At para sa huling dagok, isang video testimony ang ipinalabas. Si Manang Lita, ang dating kasambahay, na may tapang na ikinuwento ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Ako po mismo ang nakarinig, sabi ng matanda sa video. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Sinabihan po ni Doña Victoria si Ma'am Isabel na umiyak siya ng husto sa press conference. Sinabi niya, gamitin mo ang bata sa tiyan mo. Yan ang pinakamahusay nating sandata. Pagkatapos ng mga ebidensya, tumahimik ang lahat. Tumingin muli si Amelia sa kamera. Hindi na sa mga reporter, kundi sa mga taong nanonood sa kanilang mga tahanan. Hindi ko nalayunin ang maghiganti, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapaguran, ngunit may bagong kapayapaan. Ang layunin ko ngayon ay linisin ang pangalan ng aking pamilya at higit sa lahat, hanapin ang aking sariling kapayapaan. Ang kwento ko ay isang babala. Isang babala tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng kasakiman at kasinungalingan. Bumaling siya sa mga babaeng maaaring nakakaranas ng katulad na sitwasyon. Sa lahat ng babaeng nasasaktan ngayon, huwag ninyong hayaan na ang pagtataksil ng iba ang magtakda ng inyong halaga. Ang inyong lakas ay hindi nakasalalay sa paghihiganti. Ito ay nasa kakayahan ninyong bumangon, pagalingin ang inyong mga sugat, at bumuo ng isang buhay na mas maganda kaysa sa winasak nila. Ang huling pangungusap niya ay tumatak sa puso ng milyon-milyon. Sa studio, si Katrina David ay walang masabi sa unang pagkakataon. Matapos ang ilang sandali, nakabawi siya. Miss Amelia Reyes, maraming salamat sa iyong katapangan. Ang buong studio, mula sa mga cameraman hanggang sa mga staff, ay biglang nagpalakpakan. Isang palakpakan ng pag-unawa, paghanga at suporta. Sa maliit at masikip na apartment ng mga Santiago, pinanood ni Doña Victoria ang pagguho ng kanyang huling kastilyo. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng purong pagkatalo. Walang sigaw, walang galit. Tanging ang malamig na katotohanan na tapos na ang laro. Nang matapos ang programa, habang si Amelia ay papalabas ng studio, isang grupo ng mga pulis ang naghihintay sa labas. Ngunit hindi para sa kanya. Miss Reyes, sabi ng hepe ng pulisya, maraming salamat sa iyong kooperasyon. Mayroon na kaming sapat na ebidensya para arestuhin si Mrs. Victoria Santiago para sa mga kasong blackmail at paninirang puri. Sa di kalayuan, sa kabilang bahagi ng lungsod,
kumatok ang mga pulis sa pinto ng apartment ng mga Santiago, dala ang isang warrant of arrest para sa bumagsak na reyna. Ang hustisya, kahit na mabagal, ay dumating na rin sa wakas. Isang taon ang lumipas mula nang ang katotohanan ay sumabog sa ere at winasak ang kaharian ng kasinungalingan na itinayo ng mga Santiago. Sa loob ng isang taon, ang mga sugat ay nagsimulang maghilom at ang mga abo ng nakaraan ay tinangay na ng hangin para magbigay daan sa isang bagong simula. Ang balita tungkol sa paghatol kay Doña Victoria Santiago ay naging mabilis at tiyak. Nahatulan siya ng maraming taon sa bilangguan para sa mga kasong blackmail, paninirang puri at perjury. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang malupit na paalala sa lipunan na ang kapangyarihan at yaman ay hindi kayang pagtakpan ang katotohanan magpakailanman. Sa isang construction site, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang lalaki ang nagbubuhat ng mga sako ng semento. Pawis na pawis, pagod, at mas matanda ng 10 taon kaysa sa kanyang edad. Siya si Gabriel. Ang kanyang malambot na mga kamay na sanay lamang sa pagpirma ng mga tseke ay ngayoy magaspang at kalyo na. Sa oras ng kanilang tanghalian, umupo siya sa isang tabi at binuksan ang kanyang baon, isang kanin at pritong itlog. Habang kumakain, napatingin siya sa isang lumang telebisyon sa loob ng kalapit na karinderya. Nandoon ang isang balita, isang feature story, at nandoon si Amelia. Nakita niya ito, mas magniningning kaysa dati, habang ginugupit ang isang pulang laso sa pagbubukas ng isang gusali. Ang headline sa ilalim ng screen, Amelia Reyes, inilunsad ang Pag-asa Foundation para sa mga single mothers at biktima ng abuso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Hindi itong ngiti ng inggit kundi ng isang malalim at huling pagsisisi. Pinatay niya ang telebisyon sa kanyang isipan at ipinagpatuloy ang pagkain. Si Isabel at ang kanilang anak ay nasa probinsya, namumuhay ng simpleng buhay na malayo sa gulo. Hindi ito ang buhay na pinangarap nila, ngunit ito ang buhay na kanilang kinasadlakan. Ito ang resulta ng kanilang mga pagpili. Sa paglulunsad ng Pag-asa Foundation, nakatayo si Amelia sa harap ng isang grupo ng mga babae. Mga babaeng may mga kwentong katulad ng sa kanya, mga babaeng minsay nawalan ng pag-asa. Sa likod niya, nakangiting nakatingin si Don Alejandro, puno ng pagmamalaki. Nang sinimulan ko ang pagbangon, sabi ni Amelia sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng init at sinseridad. Ang tanging nasa isip ko ay paghihiganti. Gusto kong maranasan nila ang sakit na dinulot nila sa akin. Ngunit sa daan, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang paghihiganti ay nagbibigay sa iyo ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang pagtulong sa iba na bumangon, iyon ang nagbibigay ng panghabang buhay na kabuluhan. Ang pundasyong ito ay hindi lamang isang gusali, pagpapatuloy niya. Ito ay isang simbolo na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may pag-asa. Isang simbolo na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating mga karanasan para bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Dito, sa Pag-asa, lahat tayo ay bibigyan ng pagkakataong magsimulang muli. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Hindi palakpakan ng paghanga sa isang bilyonaryo, kundi palakpakan ng pasasalamat mula sa mga pusong nabigyan ng bagong liwanag. Makalipas ang ilang linggo, sa daungan ng Maynila, isang bagong barko ang nakadaong, ang pinakamalaki at pinakamoderno sa buong fleet ng Reyes Shipping Lines. Ang pintura nito ay sariwa pa, at ang pangalan na nakasulat sa gilid nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. MV Pag-asa. Nakatayo si Amelia sa deck ng barko, mag-isa. Ang hangin mula sa dagat ay malayang humahaplos
sa kanyang muka at nililipad ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang galit sa kanyang puso. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa walang katapusang abot-tanaw. Dati, ang dagat ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Ngayon, para sa kanya, ito ay sumisimbolo sa kalayaan. Hindi na siya si Amelia Santiago, ang asawang pinagtaksilan. Hindi na rin siya si Amelia Reyes, ang tagapagmanang naghiganti. Siya na lamang si Amelia, isang babaeng dumaan sa pinakamatinding unos, isang babaeng natutong lumangoy laban sa alon, isang babaeng sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan, hindi sa pagganti, kundi sa pagpapatawad. Pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa kanyang sarili. Isang tunay at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinadama ang init ng araw sa kanyang balat at ang lasa ng alat sa hangin. Ang kanyang paglalakbay ay tapos na, at isang bago naman ang nagsisimula.